Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ito po ang ating ika-7 na online Sunday service. Nakatutuwa na hindi naging hadlang ang COVID-19 o ang pagkakaroon natin ng lockdown upang hindi natin mapuri, mapasalamatan, masamba ang ating Panginoon. Kaya't ating ipagpatuloy yung ating naumpisang series na pinamagatang Your Faith Has Made You Whole. Ito po ay may tatlong bahagi at natapos na po natin ang una at ikalawang bahagi. Ang unang bahagi nito ay pinamagatang What is Wholeness? Ano nga ba ang kabuuan? At ating napag-aralan that wholeness is a complete, full, or joyful state of being perfectly well in body, soul, mind, will, emotions, and spirit. Wholeness is to be restored to health. At ang pangatlo, wholeness is to be unbroken or undamaged. Last week naman, pinag-aralan po natin ang topic na hindrances to wholeness. Ano-ano nga ba itong mga balakid na ito? Ang unang pinag-aralan natin ay lack of knowledge, kasalanan o sin, unforgiving spirit, ang pagkakaroon ng di pagpapatawad na espiritu, at ang pang-apat ay failure to make a restitution. Na ibig sabihin, nakapandaya ka, nang umit ka, kung ikaw ay tunay na nagsisisi ng iyong mga kasalanan, katulad ni Zacchaeus na ating pinag-aralan, kinakailangan ibalik mo ang iyong ninakaw at upang makumpleto ang iyong kapatawaran. Ngayong araw naman ito, pag-aralan natin ang ikatlong bahagi. Ito ay pinamagatang The Keys to Wholeness. Pag sinabing key, kailangan ito upang ikaw ay makapasok ng iyong bahay. May pagkakataon na nauna ako sa aking mga anak, dala ko yung isang sasakyan. Sila naman ay nanggaling sa uh, hospitals at so akala ko dala-dala ko yung kopya ko ng susi. At nung bubuksan ko na yung gate, nahanap ko yung susi, hindi ko makita. Alam niyo, hindi ako nakapasok ng bahay namin sapagkat wala akong susi. Kaya ang nangyari, inintay ko ng mga 1 oras yung aking mga anak para ako makapasok ng loob ng bahay. Hindi naman ako pwedeng magala dahil lockdown na nga. So, nandun lang ako sa labas, sa loob ng sasakyan. At parang sabi ko, pambihira, sayang. Naiiwan ko yata yung susi sa loob ng bahay. Mahalaga ang susi. So ngayon, kung mahalaga ang susi, tingnan natin ang susi upang tayo ay maging buo. Let us learn the keys to wholeness. Ang unang susi ay wholehearted prayers o taos-pusong panalangin. Basahin natin ang Lucas, Kabanatang 17, talatang 13. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Sa Tagalog, sila'y nagsisigaw at nagsabing, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Ito po ay ang kwento ng 10 ketongin na hirap sila sa kanilang kalagayan. So, meron silang leprosy. Leprosy is a horrible disease that effectively made them to be outcasts. So sila po ay malayo sa kabiasnan, malayo sa mga tao. Sapagkat itong karamdaman na ito ay nakahahawa. At ang kalagayan ng isang may ketong, punong-puno ang buong katawan niya na makikirot na sugat at may pamamaga sa buong katawan. Leprosy caused the body to deteriorate from the outside
kumbaga, yung kanyang extremities ay parang nauupos na kandila. Yung kanyang mga daliri, napupudpod, yung kanyang ilong ay nawawala, yung kanyang tenga, labi. So, napakahirap ng kalagayan nito na may isang leprosy. In addition to the physical damages it does to the body, lepers were also emotionally wounded and rejected. Masakit na nga yung nararamdaman nila sa kanilang physical na katawan, masakit din yung nararamdaman nila sa kanilang emotional na pangangailangan o kalagayan. So they were to leave their outer garment torn as a sign of mourning and to call out constantly as they walk unclean. So, ang ayos nitong mga may ketong, pinupunit nila yung kanilang mga damit hanggang para makita ng tao, ma-identify sila na meron silang karamdaman na nakakahawa. At pagkatapos pagkadadaan sila sa mga tao, sisigaw sila, unclean, unclean, unclean. So the life of a leper was a lonely and depressing one. Pero isang araw, narinig nila na si Jesus ay dadaan at pagkatapos ay upang maggamot sa lahat na may karamdaman. So they cried out for mercy and sabi nila, Jesus, Master, have mercy on us. Maawa ka sa amin. At narinig sila ng ating Panginoon. They received the healing from their leprosy. Sadly, only one came back to appreciate, and only he was restored and transformed. Let's read Luke 17:17 to 19. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go your way, your faith has made you whole. Sa Tagalog. At nagtanong si Jesus, Hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? At sinabi ni Jesus sa kanya, Tumindig ka at tumayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. It's not enough to ask for healing and deliverance. We must seek hunger and thirst for restoration and wholeness. Dahil sa pananampalataya ng nagbalik kay Jesus upang magpasalamat, ang sabi ng ating Panginoon, Your faith has made you whole. Bakit mahalaga ang panalangin? Una, prayer empowers the fulfillment of prophecies. Alam natin na napakadaming pangako o propesiya ang Panginoon. Natatandaan niyo ba kung paano nagbalik ang mga Israelita sa Jerusalem? Nung mabasa ni Daniel na after 70 years, kinakailangan nilang magbalik. Kaya inihanda ang pagbabalik nila sa Jerusalem. At marami pang mga propesiya na nagkatotoo sapagkat sila ay nanalangin. Because prayer empowers the fulfillment of prophecies. Prayer also is enforcing the will of God. Lagay niyo dyan yung enforcing the will of God. Ano ibig sabihin ng enforcing the will of God? Kinukulit natin ang Panginoon. Natatandaan niyo yung may kumakatok upang humingi ng pagkain. Hindi siya tumigil hanggat hindi siya pinagbuksan at makahingi ng pagkain.
So prayer is enforcing the will of God. Ano ba ang kalooban ng Panginoon sa iyo? Enforce it. Hayaan mo na patuloy kang manalangin hanggat ang kalooban ng Panginoon ay maganap sa iyong buhay. Halimbawa, ikaw ay pinangakuan ng Panginoon at meron siyang pangako sa iyo na ikaw ay makakapagtapos ng pag-aaral. At alam mo rin na napakaraming hadlang upang maganap ang pagtatapos mo ng pag-aaral. Pero habang ikaw ay nananalangin, sapagkat sinabi ng Panginoon sa iyo na makatatapos ka ng pag-aaral, enforce it by prayer. Enforce the will of God. Also, prayer activates the power of God. Alam niyo ba ibig sabihin ng activate? Pinagkakaroon ng bisa. Halimbawa, yung switch ng ilaw. Kahit kapag ikaw nakaupo, gusto mo yung ilaw mabuksan pero hindi ka naman lumalapit sa switch, hindi ma-activate yung ilaw. So you have to go to the switch to turn the lights on. So kapag tinurn on mo, magbubukas yung ilaw. It's the same thing. Prayer activates the power of God. What else? Prayer forces us to wait for God's will. Ang panalangin ay nagbibigay lakas sa atin upang maintay natin ang kalooban ng Panginoon. So, minsan kasi parang nadadaig na tayo ng matagal na paghihintay o nadadaig na tayo ng ating pagiging impatient. Pero kapag patuloy tayo nananalangin, nagkakaroon tayo ng lakas. Ang panalangin ay nagbibigay ng lakas upang mahintay natin ang kalooban ng Panginoon. What else? Prayer builds us up spiritually. Pag sinabing builds up, nagpapatibay. So ito yung nagpapalakas o nagpapatibay sa ating spiritual life. Kaya kapag ikaw ay laging nananalangin, ito ay nagpapatibay sa iyo. Kaya importanteng tayo ay dumudulog sa Panginoon sa pananalangin. What else? Prayer allows the believers to receive spiritual gifts. Halimbawa, nais mong maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtugtog, pero hindi ka gaanong mahusay. So, nanalangin ka sa Panginoon, Lord, hayaan mo nga na bigyan mo ako ng skill para matutunan kong tumugtog ng keyboard o ng gitara. So, nanalangin ka sa Panginoon, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, may kakaunti akong alam sa pagigitara. Pero panalangin ko na sana ako ay magamit ng lubos para sa iyong kaluwalhatian. Kaya ang gagawin ng Panginoon, yung kakaunting kaalaman na meron ka, pararamihin at dadagdagan ng Panginoon yan. Kaya parami tayong kabataan na nagumpisa sa walang skill. Pero dahil sila'y nanalangin na sila'y pagkalooban ng Panginoon ng skill para sila'y magamit sa Panginoon, ay pinagkalooban sila. Kaya't importante ang pananalangin. It allows us to receive spiritual gifts. Prayer releases the healing power of God. Ano ibig sabihin na nagre-release? Dito pinalalabas ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan magpagaling. Kaya sa pananalangin, halimbawa, may karamdaman tayong kapatiran. So binubuno natin sa Panginoon yan sa pananalangin upang ang kapatiran na ito ay gumaling sa kanyang karamdaman. So prayer will release the healing power of God. So what we must do? Keep praying. Magpatuloy tayong manalangin. Sapagkat yan ang nais at kalooban ng Panginoon upang tayo ay maging whole. So, this is one of the keys to wholeness. So, may enjoy mo na yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. At the same time, ay ikaw ay nadadagdagan ng kaalaman. Tayo sa madaling pumikit at manalangin. Kung ano man ang kahilingan mo sa Panginoon,
idulog mo yan sa pananalangin. Panginoon, nakikita mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng aming lahat ng pangangailangan. Itinudulog namin, Panginoon, ang aming kahilingan sa inyo. Kumilos ka doon, Panginoon, sa nangangailangan ng skill para sila magamit para sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain niyo nga po sila. Doon po sa nangangailangan ng trabaho, pagkalooban mo po sila ng trabaho. Doon po sa nangangailangan ng kaunlaran sa kanilang pamumuhay, Panginoon, ipamalas mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Alam namin, Panginoon, at batid namin na walang imposible sa iyo. Kaya't ngayon, salamat at ikaw ay tinugon mo na ang aming panalangin sapagkat ito'y aming pinanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Purihin ka. Pangalawang susi to wholeness is the Word of God. Say the Word of God. Ang salita ng Diyos. Basahin natin ang John 15 verses 2 and 3. Ang sabi diyan, He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Okay, yung verse 3, tingnan natin sa Tagalog. Kaya't kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ito palang nagagawa ng salita ng Diyos. Tayo ay kanyang nalilinis. At kapag sinabing nalilinis, nawawala ang dumi, nawawala ang hindi maganda sa ating buhay. Kaya the Word of God is one of the keys to wholeness. Okay. So, ang sabi doon kanina na cut off. So, Jesus makes a distinction in these verses between two kinds of pruning. Yung dalawang klase ng pagpuprune ng puno. Ang unang klase is cutting off branches. Ang pangalawa is cutting back branches. Anong pinagkaiba nito? Ang cutting back ay yung fruitful branches are cut back to promote growth. So itong mga branches o tangkay na very fruitful, kina-cut back yan to promote growth. In other words, God must sometimes discipline His people to strengthen our character and faith. So kung magkamisan, pagka tayo ay nagagamit ng lubos, ngunit dumadaan pa rin tayo ng pagsa-sandpaper ng Panginoon upang tayo ay kuminis, upang ma-strengthen ang ating character at ang ating pananampalataya. Ano naman ibig sabihin ng cut off o cutting off? Kung meron naman mga branches, yung cut back, yung mga branches dyan ay fruitful. Yung cutting off naman, ang mga branches niyan ay hindi fruitful. They do not bear fruit. Kaya sila ay kina-cut off at the trunk, not only because they are worthless, but also because they can infect the rest of the plant. So yung mga branches na tuyo, yung walang pakinabang, ito'y pinamumugaran na ng mga insekto. Kaya imbis na mahawa pa ang ibang branches, kinakailangan ito putulin at sunugin. So people who don't bear fruit for God or who try to block the efforts of God's followers will be cut off from His life-giving power. So alalahanin natin, kanina nabanggit natin na ang salita ng Diyos ay naglilinis. Excuse me. So tingnan natin how we can own the Word of God. To own the Word of God, first, we must fill our heart with the Word.
punuin natin ang ating puso ng salita ng Diyos. Kasi ang puso natin ay maraming nakaupo o maraming nakaluklok. Minsan kasi parang ayaw natin ihayaan ng Panginoon na yung kabuuan ng ating puso na siya ay maghari. Parang sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, dito ikaw ang hari. Dito gusto ko pa to, na-enjoy ko pa to sa mundo eh. So hindi siya 100%. Kaya ang dapat, punuin natin ang ating puso ng salita ng Panginoon sapagkat kapag pinuno natin ang salita, lilinisin ng Panginoon ang ating puso. Kasi ang sabi sa Word of God ay ang puso natin, yan ang nag-spring forth ang napakaraming issues in life. So ibig sabihin yan ang bukal na maraming problema sa buhay. Kaya nga kinakailangan punuin natin ang ating puso ng salita ng Diyos. Second, search the Word. Hanapin natin ang salita ng Panginoon. Kaya pagka tayo nagbabasa, wag basta lang tayo nagbabasa, kundi hanapin natin, magpatuloy tayo magbasa hanggang makita natin yung comfort word. Ano ba ibig sabihin ng comfort word? Yung salita na tumimo sa ating puso. Yung salita na nagrema sa ating puso. Kaya search the word. Personalize the word. Kaya mo na nung last Wednesday sa aming devotion, family devotion, si Samuel David ang nag-exhort. So tinanong niya kami ng ate niya, ano yung aming living verse. At sabi ng ate niya, Psalm 138 verse 3. Tapos ikaw naman, Dad, sabi ko, do not be anxious of anything. Tapos sasagot niya, tapos na. Kasi yun yung verse na key verse niya na i-discuss sa amin. Do not be anxious about anything, but by prayer and supplication, let your request be made known to God sa Philippians chapter 4. So, tayong lahat, meron tayong tinatawag na favorite verse o personalized word. Yung bang itong salita na ito pagka na-remember natin, nagpapalakas ng ating pananampalataya. Okay, what else? Meditate on His promises. Pagbulay-bulayan natin yung mga pangako ng Panginoon. Kaya napakahalaga po nung paggawa natin ng ating personal reflection kasi nakikilala natin ang Panginoon at nakikita natin at napag-aaralan natin yung kanyang mga pangako. And the name itself ng ating Panginoon ay pangako. Halimbawa, Jehovah Jireh, the Lord who provides. Jehovah Rapha, the Lord who heals. The Lord, Jehovah Shalom, the Lord our peace. So, ibig sabihin, itong mga pangalan ng ating Panginoon, sa same time, parang pangako at pwede nating angkinin. Kaya magpatuloy nating kilalanin ang ating Panginoon. What else? Believe the Word of God. Believe the Word. Hayaan natin na ang salita ng Panginoon ay talagang panampalatayaan natin at angkinin natin. What else? Remember the power of the Word. Tandaan natin na makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Kaya nga, ang Word of God is one of the weapons of our warfare, which is the sword of the Spirit. Kaya, it is the power. So, don't limit God. God is a powerful God. Okay. Pangatlo, na susi to wholeness is obedience. Say obedience. Ang sabi sa Isaiah chapter 1 verses 19 to 20, tingnan niyo po ito ha. Ang sabi diyan, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Sa Tagalog, ang sabi niya, kung kayo'y sasang-ayon at magiging masunurin, kayo'y kakain ng mabubuting bagay ng lupain. Kaya't alam nyo, kapag tayo ay sumasang-ayon sa salita ng Diyos at sinusunod natin ang salita ng Diyos, tayo ay pagpapalain ng higit ng ating Panginoon. Ano pa sabi sa verse 20? But
If you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at maghimagsik, kayo'y lalamunin ng tabak, sapagkat ang bibig ng Panginoon ay nagsalita. So, Prophet Isaiah offered us the same choice na ibinigay ng Panginoon kay Moses dun sa Deuteronomy 28. Kung saan the people were made to choose between blessing and curse. Okay. So, kapag ikaw daw ay sumunod, blessing will follow. Pero kapag ikaw ay nag-disobey, curse will follow. Kaya mahalaga yung obedience. Kasi ang pagsunod, may kasunod na pagpapala. Ngunit ang pagsuway, ang hindi pagsunod, merong sumpang nag-iintay. So, they may choose repentance and obedience in order to reap the benefits of the land, or refuse to do so and become victims of foreign oppressors, and then they be devoured. So to emphasize the opposite outcomes, the Lord used the same Hebrew word to depict both destinies. So ang sabi, kapag ikaw ay willing and obedient, you will eat the food, the best food, no? Ang sabi doon, the good, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword. So, talagang ano yan, opposite outcome, no? Kaya in-emphasize dyan ng Panginoon na kung ano yung magiging kahinatnan ng buhay mo kapag ikaw ay sumang-ayon sa salita ng Panginoon at sumunod, you will eat good food in the land. But, if you will refuse and rebel sa salita ng Panginoon, then you will be devoured. So, kayo ay magagapi ng kalaban. So, we must be willing, obedience brings about blessing. Kapag tayo ay sumasang-ayon sa pagsunod sa salita ng Panginoon, magdadala ito sa atin ng pagpapala. When you choose to obey the Lord, He will bless you. Not only that, but He will also complete whatever He started in your life. Alam nyo, kapag patuloy tayong sumusunod sa ating Panginoon, siya ang tatapos kung ano man ang ating inumpisan. Kasi maraming tao nag-uumpisa, pero hindi nakakatapos. Pero kung patuloy tayong sumasang-ayon sa kalooban ng Panginoon at sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, we will not just start, but we will also finish what we have started. Importante yan. So, obedience demonstrates our faith in God. Kapag tayo ay sumusunod, ipinapamalas natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Manalangin nga tayo. Panginoon, patawarin niyo kami kung kami ay nagkaroon ng pagsuway at di pagsang-ayon sa iyong salita. At ito ang nagdala sa amin ng hindi maganda sa aming buhay. At minsan tinatanong namin, bakit ba kami naghihirap? Bakit ba ako namimighati? Bakit ba patuloy na lang ang karamdaman na dumadapo sa amin? Panginoon, maaring ito ang resulta ng aming di pagsang-ayon sa iyong salita at di pagsunod. Sapagkat ang sabi mo, if we refuse and we rebel, then we will be devoured by the enemy. Kaya't Panginoon, habang nakikinig kami ng iyong salita, Panginoon, naway dumating ang iyong salita na may kapangyarihan sa aming mga buhay upang ang aming buhay ay tunay na ipapamalas namin ang aming pagsunod, ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng aming pagsunod. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus itong aming dalangin. Palakpakan natin ang Hallelujah! Hallelujah! Okay, pangapat, be joyful. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice sa Tagalog.
Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Alam nyo, ito yung unang pagkakataon na binanggit ni Apostol Pablo ang salitang rejoice in the Lord o yung salitang in the Lord. Nang ibig sabihin, it signifies the scope in which the believer's joy exists. Ano ba ibig sabihin ng scope? Yung kumbaga yung area of responsibility, yung area ng ating kagalakan. So it is an area not related to the circumstances of life, but related to having a close relationship to the Lord. So ibig sabihin, itong rejoice in the Lord o magalak kayo lagi sa Panginoon ay hindi siya base sa nangyayari sa ating kapaligiran. Kasi hindi ka naman talaga makaka-rejoice sa nangyayari sa ating kapaligiran, ano? Pero ibig sabihin ng rejoice in the Lord, inaalam mo sa Panginoon na, Panginoon, meron kang kadahilanan kung bakit nangyayari ito. Panginoon, alam ko meron kang purpose why these things are happening around us. So, because of your close relationship with the Lord, kahit na may nangyayari sa iyong kapaligiran, you are still rejoicing in the Lord. Yan ang ibig sabihin, rejoice in the Lord. So, being joyful, ang pagiging nagagalak, doesn't mean we have to walk around with a fake smile on our faces all the time, ignoring reality or suppressing every negative emotion. Para namang kaplastic ka nito na saya-saya mo, the Lord, the joy of the Lord is my strength. Kahit merong mga problema sa para lang, it's just a fake smile. Parang peking-peki yung paggiti mo na hindi talaga nagagalak ang natunay ang iyong puso. Pero yung point ba na kahit ano pang tindi ng bagay na nangyayari, nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon, you are still joyful, no, in the Lord. You are rejoicing in the Lord in spite of the negative things that is happening around you. So this verse simply means to intentionally focus on the good instead of the bad. So, kaya itong talata na ito ay kailangan mag-focus tayo sa magagandang bagay na gustong gawin ng Panginoon sa atin, hindi sa masama. Let's say kahit na masama yung nangyayari, pero iniisip natin, ito, nangyayari ito para sa ating kabutihan. Ito nangyayari ito para tayo patatagin ng Panginoon. Ito nangyayari ito para palakasin ng Panginoon ang ating pananampalataya. Alam nyo, sa nangyayari ngayong COVID-19, maraming Kristiyano ang tumatatag sa kanilang pananampalataya dahil hindi sila nagpapa-apekto sa nangyayari sa kanilang kapaligiran. Naway ganun din ang bawat isa sa atin. So to count our blessings daily rather than our burdens. Sabi nga nung isang awit, count your blessing, count your blessing, count your blessings, name them one by one. So we have to count our blessings daily rather than our burdens. What else? To let our faith, not our feelings, dictate our joy. Naway yung ating pananampalataya, hindi yung ating nararamdaman, ang magdidikta sa ating pagiging magalak. So no matter what's going on within and around you, do not let the devil take your song away from you. Be joyful and keep praising God. Di ba kaya tayo minsan umaawit, masaya tayo sa pag-awit dahil tayo ay namiministira ng awit. Kaya wag nating hayaan ang dyablo na alisin itong awit na ito sa ating puso at manatili tayong joyful sa ating Panginoon. Amen. Amen! The joy of the Lord is my strength. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah!
Hallelujah. Rejoice in the Lord always. Okay, number 5. Gratitude. Say gratitude. Ano ba ibig sabihin ng gratitude? Yung laging nagpapasalamat. Ano sabi sa Efeso, Kabanatang 5, talatang 20? Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. So, importante ang nagpapasalamat. Katulad ng nangyari dun sa isang nagbalik na pinagaling sa ketong, nagbalik at nagpasalamat sa Panginoon, tuwang-tuwa ang Panginoon, and because of what he did, he was made whole. Kaya't importante ang pagpapasalamat. So a man or woman who is not thankful for what he has would not be thankful for what he will get. Anong ibig sabihin mga kapatid? Pagka ang tao hindi marunong magpasalamat, kahit anong ibigay mo dyan, hindi magpapasalamat. Malaki, maliit na bagay, para sa tingin niya, entitled siya doon. Parang, dapat meron lang ako nito. Kasi masipag ako. Kasi ganito. So, hindi magandang attitude yan. So, gratitude to God opens up the door for continued blessings. Kapag ang puso natin ay laging nagpapasalamat, ito ay nagbubukas ng pintuan para tayo ay patuloy na pagpalain. Sino gusto dito ng maraming pagpapala? Sino gusto dito ng patuloy na pagpapala? Sino dito ang nais na hindi pa nauubos ang pagpapala ay inuunahan na siya ng panibagong pagpapala? Haba, lahat tayo tumataas ng kamay dyan, no? Sapagkat kapag tayo marunong magpasalamat, the Lord will open doors for a continued blessing. Ano ba ibig sabihin ng gratitude? It honors God and strengthens our faith. Nabibigyan natin ng kaluguran ng ating Panginoon o ng honor at nagpapalakas din ito ng ating pananampalataya. Gratitude draws us closer to God. Kapag marunong tayo magpasalamat, yung parang laging meron tayong sinasabi sa Panginoon, Lord, thank you, bait-bait mo, Lord. So you become close, you become like a friend talking to a friend na lagi mo siyang kausap sapagkat lagi kanyang pinagpapala. So it is a sure path to peace. Kapag ikaw ay lagi nagpapasalamat, meron siguradong kapayapaan ka sa buhay mo. Kasi sabi nga, give thanks with a grateful heart. Na kapag yan, inawit natin, andon sumusunod ang kapayapaan. So today, remember to be grateful for all that God has done for you. Tandaan mo. And be specific about thanking Him for the many ways He has blessed you and met your needs. Praise Him for the prayers He has answered. Don't take the Lord for granted. Halika nga, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po. Napakabuti mong Diyos. Sa araw-araw nararanasan namin ang patuloy mong pagpapala sa amin. Gumising lang kami ng buhay at humihinga, isang malaking pagpapala na yan, Panginoon. Kaya't salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng oxygen, ng aming paghinga, patuloy na pagkakaloob ng pagkain, tubig, at lahat ng aming tinatangkilik sa araw-araw. Ang lahat ng ito ay mula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord! Hallelujah! So when you feel like life has worn you down, you may find it difficult to give thanks. Alam mo, kapag namimigati ka, mahirap magpasalamat. Pag may karamdaman ka, ang hirap magpasalamat. Pag wala kang pera, ang hirap magpasalamat. Pag wala kang trabaho, ang hirap magpasalamat. Take heart. In all things, God works for our good if we love Him and are called according to His purpose. Yan yung Romans 8:28, which is the favorite of many, no? Na isipin natin na
na laging ang Panginoon ay meron siyang ginagawang maganda kung mahal natin siya at tayo tinawag para ayon sa kanyang purpose. Thank God for not for your problems, but for the strength He is building in you through the difficult experiences of your life. Alam nyo, yung hirap na pinagdadaanan natin, ito'y nagpapatibay sa ating pananampalataya. Ito'y nagpapalakas ng ating kumpiyansa sa ating sarili sapagkat natututo tayo mula sa kamalian, mula sa mga failures, mula sa mga pagsubok. At hindi na natin babalikan ang mga yon dahil natutunan natin. Pinalakas na tayo ng Panginoon sa mga bagay na yon. Kaya alam nyo, the best people, the best counselor are those people who underwent difficulties in life. Yung mayroong mga pinagdaanan talaga. Yun ang napakagaling magbigay ng counsel sapagkat totoo yung kanilang sinasabi naranasan nila. Hallelujah. So at first, thanking Him may feel forced or artificial, but your gratitude will grow. Pilitin mo lang ng pilitin na magpasalamat hanggang sa matutunan mo ng magpasalamat at bukal na sa iyong puso ang magpasalamat sa Panginoon. So you can be sure that God's perfect love will see you through in any difficulty. Kaya nga, hallelujah. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Amen. Now we come to the last one, repentance. Anong sabi sa 2 Chronicles 7:14? If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Anong sabi sa Tagalog? At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Hallelujah. Dito in 2 Chronicles chapter 6, bago yung chapter 7 of course, kasi dinededicate ni Solomon yung kanyang temple, Solomon asked God to make provisions for the people when they sin. Na kapag nagkasala ang mga tao, anong gagawin nila? So ang Panginoon, tinugon siya with 4 conditions for forgiveness. God's people should, number 1, humble themselves by admitting their sins, pray, asking for forgiveness, seek God continually, and turn from their sinful ways of behavior. Alam nyo, ang totoong pagsisisi, it means more than talk. Kaya nga, hindi sa nguso, kundi sa puso ang paghingi ng patawad. It requires us to change our attitude and behavior. So whether we sin individually, as a group, or as a nation, following these steps will lead to forgiveness. Yung nangyayari ngayong pandemiko, bilang isang bansa, tayo ay manalangin, ilagak natin sa Panginoon ang mga pangyayari, at ang Panginoon ay tutugunin tayo. So God will answer our earnest prayer. So why repentance is important? It gives us the freedom Christ promised. So, sa pagsisisi, tatanggapin natin ang ipinangakong kalayaan mula sa gapos ng kasalanan na nagpapahirap sa atin. It is also necessary for restoration to position that we have lost. Ang pagsisisi ay kailangan upang makabalik tayo sa nawala nating dapat na kalagayan. Minsan parang nasisisi natin ating sarili. Nasa aking kamay na ito, bakit nawala? Maaaring may nawawala sa iyo sapagkat meron kang dapat na i-deal sa Panginoon. Pero kapag nagsisi ka,
the Lord will restore what the enemy had taken from you, what you have lost. Kaya nga, let us return to the Lord, for in that way, makikita natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw ay nakikinig sa unang pagkakataon, para mapasayo ang susi ng wholeness, kinakailangan mong magsisi ng iyong kasalanan. Paano nga ba magsisisi ng pagkakasala? Una, tanggapin mo na ikaw ay nagkasala at hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Admit your sin. Pangalawa, panampalatayaan mo ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay sapat ng kabayaran sa lahat ng iyong kasalanan. Believe on what Jesus had done there on the cross. Third, confess your sins to Him. Ikumpisal mo ang iyong kasalanan sa Kanya. Confess also that Jesus is Lord and Savior of your life. Jesus is knocking at the door of your heart. Papapasukin mo ba siya? Kung nais mong papasukin ang Panginoon sa iyong puso, sabihin mo ang panalangin ito. Panginoong Yesus, salamat po sa pagkakataong ito. Panginoon, pinagsisisihan ko po ang lahat ng kasalanan na aking nagawa. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Mula ngayon, ikaw na ang Panginoon, ikaw na ang tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan mo, Jesus, itong aking panalangin na may pasasalamat. Amen. Palakpakan natin ang mga nagsipag ng buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. At sa bawat isa sa atin, maring nararanasan natin ang pait, kalungkutan, kahirapan dahil sa mga nagawa nating pagkakasala sa nakaraan. Hayaan mo na i-reveal ng Panginoon sa iyo ang lahat ng balakid na ito upang ikaw ay maging malaya mula sa gapos ng kasalanan na nagpapahirap sa iyo. Kapatid, kung may naalala ka, sabihin mo ang panalangin ito. Panginoon, kahit na alam ko na ang iyong salita, pero meron pa rin akong pagsuway na ginagawa. Patawarin niyo po ako. Hayaan niyo, O Diyos, na i-reveal niyo sa akin ang mga kasalanan ito upang ako ay maging malaya na sa tanikala ng kasalanan. Panginoon, nais ko nang maging malaya. Salamat, Panginoon, sa pagputol mo sa tanikala sa aking mga kamay upang mawalan na ng kapangyarihan ang dyablo na sirain, nakawan ang aking buhay. Salamat, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka. Lord, this is our prayer. Tulad ng naranasan ng isang ketongin na pinagaling at nagbalik at nagpasalamat sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, your faith has made you whole. At sa series namin ito, Panginoon, Lord, we claim that our faith has made us whole. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin na may pasasalamat. Let's give a big clap for the Lord. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Purihin ka sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin na may pasasalamat. Amen! Hallelujah!